Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Kauna-unahang rollback ngayong taon, nakaambas sa susunod na linggo. MILF, may problema umano sa kanilang hanay na dapat ayusin matapos ang pananambang sa Basilan. Tulong sa 17 Pinoy seafarer na laya na sa mga rebelde, tiniyak ng OWA. Sa MBC TV correspondents, rider kritikal matapos salpukin ng delivery truck sa San Carlos, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Creamline nananatiling undefeated matapos talunin ang Capital One. At sa Showbiz Pater, Paulo Benjamin Guico ng Ben & Ben engage na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Matapos ang 3 linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo, magpapatikim ang mga oil company ng kauna-unahang rollback ngayong taon. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, namumuro ang 70 centavos hanggang pisong tapyas presyo sa kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Maaari namang bumaba ng 20 sentimo hanggang 55 sentimo ang kada litro ng diesel, habang 40 hanggang 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito ng muling pagbubukas ng refineries at mga pantalan sa ilang bahagi ng Amerika matapos ang naranasang winter storm. Gayon din ang posibleng epekto ng panukalang taripa ni US President Donald Trump sa global economic growth at energy demand. Dapat umanong tutukan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang posibleng problema sa loob ng kanila mismong hanay. Ayon kay Basilan Representative Mujib Hataman, katakatakang nag-escalate ang sinasabing simpleng hindi pagkakaintindihan sa panununog ng truck ng militar sa kabila ng nagpapatuloy na peace mechanism. Ang mga detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Posibleng may problema sa loob mismo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na dapat nilang ayusin. Ito ang pananaw ni Basilan Representative Mujib Hataman kasunod na nangyaring engkwentro sa lugar na ikinasawi ng 4 na katao kabilang ang 2 sundalo. Sabi ni Hataman, bagamat tinitignan ng anggulong nagkaroon lamang ng miscommunication, kino-question ito ang paghantong ng engkwentro sa pagsusunog ng military truck, gayong may umiiral lamang peace mechanism. Yun yung iba ang dating doon. Pero ako, I'm sure na hindi rin to, tingin ko, hindi to sanction ng MILF. Ng MILF leadership. Ako, one thing na sure ako doon. Pero ang tingin ko lang, merong problema, tingin ko, na dapat internally sa loob ng MILF ayusin yung line of communication as an organization din. Samantala, isa rin umano sa kwentong nakarating sa tanggapan ni Hataman ay hindi ang grupo ng MILF ang unang nagpaputok, kundi isang miyembro ng Lawless Elements. Dahil dito, sinabi ni Hataman na hindi magandang maglabas ng mga conclusive statement tungkol sa nangyaring enkwentro, gayong nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ito rin ang sinabi ng MILF Peace Implementing Panel upang maiwasan umano ang paglala ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, sinabi naman ni Hataman na tahimik na at payapa ang sitwasyon sa Basilan sa kabila na nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at MILF. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, personal na ginawaran ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ng Wounded Personnel Medal ang mga sundalong mapalad na nakaligtas sa Basilan ambush kahapon. Pagtitiyak ni Browner, makakaasa sila at kanilang mga pamilya sa patuloy na suporta mula sa AFP. Narito ang ulat ni Wina Hesoro. Pinarangalan ni General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang kabayanihan ng mga sundalo mula sa 32nd Infantry Battalion na nasugatan sa naganap na ambush sa Basilan. Sa kanyang pagbisita sa Western Mindanao Command noong Enero 23, personal na iniabot ni Browner ang Wounded Personnel Medal sa mga nasabing sundalo bilang pagkilala sa kanilang tapang at dedikasyon sa tungkulin. Pinuri ni General Browner ang kanilang kabayanihan at tiniyak sa mga sundalo at kanilang pamilya ang tuloy-tuloy na suporta mula sa AFP. Aniya, sisiguraduhin ng militar na makatatanggap sila ng maayos na medikal na pangangalaga at tulong. Matatandaang ang mga biktimang sundalo ang mag-e-escort sana sa isang team ng UN Development Program para sa kanilang community engagement sa Basilan. Ngunit nangyari ang pananamba kung saan 4 ang namatay, kabilang ang 2 sundalo, habang 12 kasamahan nila ang sugatan. Muling tiniyak ng AFP ang kanilang suporta sa pagpapatuloy ng normalization program sa rehiyon, kung saan layunin ng programang ito na tugunan ng ugat ng mga hidwaan habang nananatili sa mga alituntunin ng batas at mekanismo ng kapayapaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nagpahayag din ng pasasalamat si Senator Joel Villanueva kay Sultan at Oman Prime Minister Haitham bin Tariq kasunod ng pagpapalaya sa 17 tripulanteng Pilipino na binihag ng rebelteng grupong Houthi noong taong 2023. Pinuri rin ng mambabatas ang naging aktibong pagkilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tiyakin ang kanilang kaligtasan. Babalita si Raymond Dadpaas. Nakiisa si Senador Joel Villanueva bilang chairman ng Senate Committee on Labor sa pagbibigay pasasalamat sa gobyerno ng Oman matapos ma-release ang 17 Filipino seafarers na binihag ng mga rebelding Houthi sa Yemen. Partikular na pinasalamatan ni Villanueva ang Sultan at Prime Minister ng Oman na si His Majesty Haitham bin Tariq na siyang walang pagod sa pamamagitan para mapakawalan ang ating mga kababayan. Patunay din umano ito sa walang tigil na diplomatic efforts ni Pangulong Bongbong Marcos sa magitan ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW. Sabi ni Villanueva, noon pang 2023 na nabihag ang mga kababayan nating seafarers ay nanawagan na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tiyakin na maging ligtas at makauuwi ng buhay ang mga ito sa kanilang mga pamilya. Nagpasalamat ito at nagbunga ng magandang ginawang pagkilos ng pamahalaan. Ang pagtatatag ng DMW na kanyang inakda at inisponsoran ay nagpatunay na mas mabilis na makukuha ng ating mga kababayang OFWs ang kailangan nilang tulong sa oras ng pangangailangan. Mensahe ni Villanueva sa mga OFW at kanilang mga pamilya, hangad nito ang patuloy nilang kaligtasan at proteksyon at asahan ang patuloy na serbisyo para sa kanilang kapakanan. Ang 17 seafarers na binihag ng 14 na buwan ng marebeldeng Houthi ng Yemen habang sakay ng barkong Galaxy Leader ay nakauwi na ng bansa kagabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa 17 Pinoy seafarer na laya na sa mga rebelding Houthi. Makalipas ang mahigit 1 taon, ipinagutos ni OWA Administrator Arnel Ignacio sa Repatriation Assistance Division na ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan
tulad ng tulong pinansyal, counseling at stress debriefing upang makabangon muli mula sa malupit na karahasan sa paghahanap buhay. Naikipag-ugnayan din ang OWA sa Sea Power Shipping Enterprises Incorporated, ang manning agency ng mga Pinoy habang sila ay sumasailalim sa physical and mental examination. Sabi pa ni Ignacio, patuloy rin ang kanilang pagsubaybay sa recovery period ng ating mga kababayan. Kung sakali anyang handa na muli ang mga itong sumampa sa barko, maaari na nilang i-avail ang OWA Seafarers Upgrading Program at Skills for Employment Scholarship Program para sa mga nais paigtingin ang kaalaman bilang seafarers. Sa mundo ng volleyball, nananatiling malinis ang record ng Creamline Girls Smashers sa ongoing 2024-2025 PBL All-Filipino Conference. Wala pa kasing talo ang kupunan matapos ang kanilang sweeping victory kontra Capital One. Ang mga detalye sa report na ito. Magandang pagsisimula ng taon para sa Creamline Girls Smashers. Matapos nitong makuha ang ikalima nitong sunod na panalo sa laban kontra Capital One. 3 sets lang ang kinailangan ng Grand Slam champions para manatiling undefeated sa kasalukuyang 2024-2025 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Dominanting opening set ang natunghayan ng crowd with 25-19 points. Naging consistent ang laro ng pink jerseys para makuha ang kaparehong resulta sa second canto. Natuluyan na nilang sinelyuhan sa third set with 25-18. Ito rin ang marka ng pagbabalik ng volleyball star na si Tots Carlos para muling maglaro sa team na agad nakapagtala ng double-digit 10 points. Isa pang another double-digit mula kay Gemma Galanza with 12 points on 10 attacks on top of 10 excellent digs and 5 excellent receptions. Team effort ang ipinakita ng Creamline with Cal Negrito's defense delivering 14 excellent sets. Kailangang protektahan ng Creamline ang malinis na record nito sa sunod na laban kontra NX LED sa January 28. Habang susubukan naman ng Capital One na bumawi bukas, January 25 kontra Zeus Coffee. Sa aming pagbabalik, Alex Iyala tinudukan ng kampanya sa W100 Bengaluru sa India. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Nakatakdang printing ng balota bukas, muli na namang ipagpapaliban. Bakit kaya? Sa MBC TV Global, LGBTQ community sa Thailand nagbunyi sa pagpapatupad ng same-sex marriage law. Sa balitang showbiz spotted, K-pop girl group New Jeans humingi ng tulong sa fans para sa kanilang temporary group name. Sa TNVS, kakaibang disenyo ng jeepney passenger seat, bakit kaya kinaaliwan ng mga netizen? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Na sa susunod na linggo ang investigasyon ng House Tri-Committee laban sa troll farms at vloggers na sangkot sa pagpapakalat ng fake news. Layon daw ng komite na i-regulate ang paggamit ng social media upang mapigilan ang disinformation. Ang buong detalye alamin sa report ni Milky Rigunan. Sisimulan na sa susunod na linggo ng binuong Tri-Committee ang investigasyon laban sa fake news, proteksyon sa freedom of speech ng mga Pilipino at pagtiyak ng kaligtasan ng digital world. Nabuo ang Tri-Com sa bisa ng House Resolution 2147 na kinabibilangan ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sisimula ng Tri-Com ang investigasyon matapos formal nang ma-refer sa komite ang privilege speech ni Surigao
Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers tungkol sa pagpapakalat ng mga maling balita at paninira ng mga troll at vloggers. Ayon kay Barbers, layunin ng investigasyon na makabuo ng panukalang batas para sa isang regulatory framework sa paggamit ng social media at digital space. Paliwanag ni Barbers kung ang mga nasa traditional media ay may accountability at merong sinusunod na code of ethics at panuntunan mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dapat may disiplina din ang mga vloggers. Isa sa mga nakitang dahilan ni Barbers sa paglipanan ng mga trolls at vloggers ay ang nagpapakalat ng fake news ay dahil sa namomonetize o nababayaran ang kanilang mga ginagawang mga video. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na naman matutuloy ang pag-imprenta ng balota ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kasunod ito ng pag-atras ng social media personality na si Francis Leo Marcos sa pagtakbo nito sa pagkasenador. Matatandaang si Marcos o Norman Mangusing ang isa sa mga binigyan ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema para makasama ang kanyang pangalan sa balota. Isa siya sa dalawang kandidato na nabigyan ng TRO na siyang nag-udyok sa COMELEC na ipagpaliban ang ikalawang beses na pag-iimprenta ng balota. Ito na ang ikatlong beses na mauunsyami ang ballot printing dahil kailangan baguhin muli ng COMELEC ang kanilang database, mag-reserialize ng mga kandidato at mag-generate ng mga balota. Kaya dapat po matutuloy tayo bukas, hindi na po matutuloy muli bukas. Babaguhin muli reschedule ulit. Database. Opo, babaguhin namin ng database natin. Pilipinas, pansamantalang nawala ang shear line kasabay ng bahagyang paghina ng hanging amihan. Asa ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa isla ng Batanes. Habang sisilip naman si Haring Araw sa kalapit na northern sections ng Luzon. Pero maghanda pa rin sa posibilidad ng mga pulo-pulong pag-ulan. Samantala, easterlies naman ang nakakaapekto sa southern Luzon pababa hanggang sa Mindanao. Makakaranas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na thunderstorms ang Metro Manila. Malaking bahagi ng Kabikulan lalo na sa Catanduanes, gayon din sa ilang bahagi ng Mimaropa. Magiging mataas din ang tsansa ng ulan sa northern at eastern Samar sa Visayas. Habang halos buong Mindanao ang uulanin dahil sa dalang cloud clusters ng easterlies, lalo na sa eastern sections. Sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang epekto ng easterlies bukas, pero unti-unting manunumbalik ang lakas ng hanging amihan. Sa katunayan ay aabot na ang bugso nito sa Visayas, kaya hindi malabong makapagtala tayo muli ng panibagong set ng record low temperatures, lalo na sa Luzon sa pagpasok ng panibagong linggo. At syempre, kasabay nito ang pagbabalik din ng shear line na bahagyang bababa at magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Yan muna ang latest sa lagay nating panahon ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend po sa ating lahat. Tandaan, makinig sa ulat, manatiling mulat, at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, asahan na ang pagbigat sa daloy ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX bukas mula alas 8 ng umaga dahil ito sa One Era event ng Iglesia ni Cristo na isasagawa sa Philippine Arena mula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Inabisuhan ang mga motorista na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit habang ang mga patungo sa Bukawi o Santa Maria ay dumaan sa alternate routes sa Marilao, Bukawi o Tambubong. Epektibo na sa Thailand ang batas na pumapayag sa pagpapakasal ng parehong kasarian o yung tinatawag na same-sex marriage. Kasunod nito, mahigit 200 couples na agad ang naitalang nagpakasal sa unang araw pa lamang ng batas. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Thailand.
epektibo na sa Thailand ang pagpapatupad ng same-sex marriage law o ang pagkakasal sa mga mag-partner na may parehong kasarian. Dahil dito, naitala ng naturang bansa ang mahigit 1,000 marriage registrations sa loob lamang ng isang araw, kung saan mahigit 2 same-sex couple ang agad na nagpakasal. Ito ang magiging kauna-unahang naganap na legal same-sex wedding sa Asia at pangalawang bansa naman sa Southeast Asia kasama ang Taiwan na naipatupad ang naturang batas. Samantala, umani ng malawakang kritisismo ang desisyon ni US President Donald Trump na lagdaan nito ang pagtigil sa pagpapatupad ng Diversity, Equity and Inclusion o DEI program sa kanilang bansa. Gayon din ang inihag ni Trump na mayroong 2 kasarian lamang nakikilalanin ang Amerika. Ayon sa mga civil rights advocate, asahan na matinding pagtutol mula sa publiko laban sa mga hakbang ni Trump na itinuturing nilang pagsupil sa kanilang mga karapatan. Samantala, ipiniliwanag ni Trump at ng kanyang mga taga-suporta na layunin ng mga hakbang na ito na maiwasan ang diskriminasyon sa trabaho. Dahil anila, ang mga programang tulad ng DEI ang nagdudulot ng hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa at aplikante. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, nanindigan ng South Korean girl group New Jeans na wala silang plano na bumalik sa kanilang dating agency. Kasunod niyan, humingi ng fans o ng tulong sa fans ang Super Shy Hitmakers para raw sa kanilang temporary group name. Narito ang aking report. New dreams, new Gen Z at jeans never die. Yan ang ilan sa suggestions ng bunnies of fans ng K-pop girl group New Jeans nang humingi ito ng tulong kung ano ang pwede nilang maging temporary group name. Idinaan ng 5-member girl group sa pamamagitan ng isang post ang naturang 2-day contest sa kanilang binuksan na panibagong IG account na Jeans for Free noon lamang Disyembre o ilang linggo matapos wakasan ang kanilang kontrata sa agency na All Doors One Room o ADOR na siyang subsidiary ng entertainment company na HYBE dahil sa umunoy mistreatment at manipulation. Bukod sa mga nabanggit, mayroon ding nagsuggest na what if ang fandom name na lang na Bunnies ang kanilang gamitin bilang grupo at ang fans naman ang tatawaging New Jeans. Sa isa namang pahayag na inilabas ng Hype Boy Hitmakers, naghahanda na anya sila ng counter lawsuit kontra HYBE at ADOR. Sina Minji, Hani, Daniel, Herin at Hain nanindigang hindi na babalik sa dating label at nangako sa fans na lalaban hanggang dulo. At sa aking pagbabalik, it's a yes! Paolo Benjamin ng folk pop band Ben & Ben, engaged na. Tutok lang dito sa MBC TV Network News, BRB. Susunod, higit 100 persons deprived of liberty o PDL sa Olongapo. Sumailalim sa pizza training. At sa MBC TV Sports Filipina tennis star na si Alex Eala, maagang nagtapos ang kampanya sa W100 Bengaluru sa India. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang rider matapos salpukin ng delivery truck sa San Carlos, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Rider na bangga ng delivery truck sa San Carlos City, Pangasinan, malubha sa hospital. Walang malay at dugang itinakbo ng CDRMO ambulance sa paggamutan ng biktimang nakilalang si Renante Ramirez, 40 anyos residente ng Barangay Cobol, San Carlos City, matapos itong mabangga ng kasalubong na delivery truck. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Ilyasar Idulmo, alas 7:30 ng umaga sa Provincial Highway sa Barangay Kuliling, San Carlos City. Dito naganap ang aksidente kung saan ang biktima ay sakay ng motorsiklo nang bigla itong mag-U-turn. Kaya nabangga ito ng kasalubong
nakasalubong na truck na minamaneho ni J.R. Garcia, 20 anyos, residente ng Barangay San Juan ng nasabing syudad. Pumailalim ang biktima at motorsiklo nito sa truck na nagtamo ng malubhang sugat sa kanyang katawan na nananatiling walang malay sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City na patuloy na nilalapatan ng lunas ng mga doktor, habang ang truck driver na si Garcia ay nasa kustodiya ngayon ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Isang bagong silang na sanggol na nakita sa likod ng isang bahay sa Purok African DC-A, Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City, dakong 1:40 na madaling araw, Enero 24, 2025. Ayon sa report ng kapulisan, nakita ang sanggol na babae ni Barangay Kagawad Karen Mendez sa likod ng kanilang bahay. Kaya mabilis na nag-report si Kagawad Mendez sa kapulisan sa nasabing insidente at saka dinala ang sanggol sa Isaac Robillo Hospital sa Kalinan District upang suriin ang kondisyong medikal nito, habang iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan sa bata. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli naman dito sa Samar sa lugar ng San Jorge ang isang wanted sa kasong pagpatay sa Lucena City. Ayon sa report ng San Jorge Samar, 19 na taon na nagtago ang nasabing akusado. Nito lang nakarang linggo ay nahuli na ito ng tracker team ng San Jorge MPS na pinapangunahan ni Police Captain Petronio Piango III, officer in charge at Lucena Component City Police Station. Ayon sa PNP, wanted. Ang nasabing wanted ay nakilala na si alias Iga, 50 anyos, isang magsasaka at nakatira sa Purok Ibilipil, Barangay Isabang, Lucena City sa Quezon. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na inisyu noong March 27 taong 2006 pa. Walang piyansa na inilakang ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Dinala na ito sa Lucena City Police Station para sa tamang disposisyon. Ayon sa report ng PNP, nahagilap ang nasabing wanted dahil sa impormasyon na rin mula sa Barangay Intelligence Network na siyang nagturo sa kinaroroonan ng nasabing wanted na matagal na nagtago sa batas. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pangunguna ni Jail Superintendent John Teddy Madria, warden ng Olongapo District Jail, katuwang ang isang kilalang PISA branch sa Barreto, Olongapo, matagumpay na naisagawa nila ang isang skill training program na nakatuon sa paggawa ng PISA. Layunin ng programang ito na mabigyan ng bagong kasanayan ang mga person deprived of liberty PDL at mga kawani ng bilangguang partikular sa larangan ng pagluluto. Dumalo sa naturang pagsasanay ang 100 ring PDL at 18 kawani ng Olongapo District Jail. Aktibo silang nakilahok sa hands of learning at natuto ng mga tamang proseso at teknik sa paggawa ng PISA. Ang inisyatibong ito ay naglalayong madagdagan ang kanilang kaalaman at kakayahan na makakatulong sa kanilang personal na pag-unlad at muling pagsisimula ng buhay sa labas ng bilangguan. Danny Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang mga mandirigmang commuter sa kalsada, marami na tayong nasaksihang unforgettable moments, lalo na sa loob ng jeep. May mga magjowang nag-away, mga lumampas sa bababaan at mayroon din namang awkward moments. Gaya na lang ng bida sa ating kwento. Ang passenger seat kasi ng jeep na ito sa halip na nakaharap sa kalsada ay nakaharap mismo kay Manong Tsuper. Ang buong kwento tinutukan ni Arnold Herrera. Ice on the road o ice on Manong Tsuper. Nag-ala passenger princess ang dalawang commuter na ito matapos makatsyempo ng isang pampasaherong jeep na may kakaibang disenyo. Sa viral video na ito, makikita na bagamat tulad ng ibang jeep ay mukhang pangkaraniwan ang loob nito, agaw pansin agad ang espasyo sa tabi ng driver. Hindi kasi tulad ng mga nakasanayan nating jeep
wala itong harang na naghihiwalay sa likod at unahang bahagi ng sasakyan. Sa halip kasi na nakaharap sa kalsada, ang passenger seat sa tabi ni Manong Tsuper nakaharap sa kanya. Hindi tuloy maiwasang matawa ng dalawang babaeng pasaherong ito na tila swerteng nakakuha ng front row seats sa isang driving exhibition. Ang mga netizen hindi rin nagpahuli sa mga kwelang banat patungkol sa premium jeep experience na ito. Biro ng mga netizen na ito, pwede na raw mag-open up yung pasahero dahil nagmistulang counseling session o kumpisala ng setup sa loob ng sasakyan. Hirit ng isang ito, stick to one lang daw at kay Manong Tsuper lang dapat palagi ang tingin. Mistulang nagkaroon naman daw ng pila para makapag-drive test ang lahat ng pasahero. Matapos ang driving lessons, banat ng isang netizen. Pahabol pa ng isa. Nagmukha tuloy sumasalang sa job interview o sinumang mapupwesto sa naturang passenger seat. Humakot na ng milyon-milyong views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, maagang naging exit ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa W100 Bengaluru sa India. Bagamat naging dominante ang kanyang laro sa opening, bigo naman itong maipagpatuloy ang magandang performance sa Slovenia nitong kalaban. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Maagang tinapos ni Filipino tennis star Alex Ayala ang kanyang kampanya sa W100 Bengaluru sa India. Bigo ang 19-year-old athlete na manalo sa kamay ng Slovenia na si Dalila Jakupovic with 4-6, 4-6 score kagabi. Marami ang nagulat sa maagang exit ng Women's Tennis Association number 136 rank na si Ayala dahil natalo ito sa rank number 231 na si Jakupovic. Magugunitang bago ito, dominanting performance pang ipinakita ni Ayala sa opening round matapos talunin ng Dutch na si Ariane Hartono with 6-2, 6-1 score noong Miyerkules. Matapos ang pagsabak sa India, agad namang magbabalik aksyon si Ayala sa Singapore Tennis Open sa Lunes. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa NBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahanap na ni Paolo Benjamin Guico ng Ben & Ben ang kanyang pipiliin sa araw-araw. Ang isa sa mga frontman ng sikat na folk-pop band, engaged na kasi sa kanyang longtime girlfriend. Ang kilig moments, panoorin sa Showbiz Report na ito. Engaged na ang Ben & Ben frontman na si Paolo Benjamin Guico. Very intimate ang naging proposal ng OPM singer sa kanya na ngayong fiancé. Sa isang Instagram reel gamit ang kanilang song na Tomorrow With You bilang background music, ipinasilip nito ang eksena ng ibigay na ng kanyang non-showbiz girlfriend na si Maria Rachel ang matamis na yes sa tanong nitong Will You Marry Me? Hard times with you till they're gone, till we get through them home. Makikita naman sa isang bahagi ng video na present dito ang kanyang kambal na si Miguel. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa soon-to-be husband and wife gaya ni Marian Rivera, Moira De La Torre. Gayon din mula sa kanilang mga kabandang sina Agnes Rioma at Pat Lasatin na mga gunitang ikinasalang din noong nakaraang taon sa Amerika. Last December, ipinagdiwang ni na Paolo at Maria Rachel ang kanilang 3rd anniversary. Para sa MBC TV Network News, ito mo ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Newell. Happy Friday! Happy Friday, Showbiz Angel. Ba, daming nagpo-propose ngayon. Oo nga. Oy. Happy, best wishes para sa kanila. Oo nga. Congratulations. Best wishes. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.